Magandang umaga mga kada. Ano nga ba ang tatlong tips na mabibigay ko sa inyo kung paano maging successful? Number 1, willingness to learn. Kailangan maging open ka sa pagkatuto. Number 2, persistence. Huwag kang matakot na pagkamali at bumagsak. Ang importante doon ay may aral ka makukuha. Number 3, don't reinvent the wheel. Kasi marami ng mga naging successful sa buhay. So, nandiyan na yung chance ninyo rin na kopyahin kung ano yung mga steps na ginawa ng mga naging successful na. Ako nga pala si Ian Del Carmen, Internet Business Consultant at isang entrepreneur. At para mas lalo pa tayo ma-inspire this morning, makakwentuhan natin si Ian Del Carmen. Eto na siya! Emma! Nice to see you again! Sobrang tagal na. Sabi ko 5 years, nagulat ako. 5 years! I met you, Binibining Pilipinas. Yan, nagkatrabaho. Ikaw, baka hindi mo naalala, I did a cameo dun sa My Amiga Girl. Ako rin yung director dun sa scene. Nice! Matagal na rin ba yun? Yes, oo. Matagal na rin yun. Kaya 10 yan. years. Anyway, bati ka Nice. muna sa mga kada natin. Iyan. Magandang umaga, mga kada. Happy to be here. Excited ako kasi nakatrabaho ka na kayo pareho. Excited na rin kami kasi syempre nakatrabaho ka namin, tas ngayon yayamanin ka na. Syempre gusto natin ma-inspire din yung mga kada natin with your story. Let's Correct. start kanina kasi di ba nabanggit namin na bahain din yung bahay ninyo before. Pwede bang mag-share ka ng experience mo doon? Oo. Ano yan eh, childhood story pa yan kasi lumaki ako na with a single mom. So kami lang na mami ko. Bata ako, maliit pa ako noon, palipat-lipat kami ng tinitirahan sa Tayuman, sa Tondo. So sa Tondo naranasan ko yung talagang hanggang bewang, hanggang dibdib yung- sa loob ng bahay. Sabi nyo kanina, yung sa Oo, labas di ba lang, di ba? Oo, correct. Ito, nasa loob ng bahay at lumulutang talaga lahat ng upuan, ng mga Gamit. lutuan. Habang pasan ako ng mami ko that time, tapos nahulog yung tsinelas ko. Naalala ko, iiyak ako kasi nahulog yung tsinelas. Ilang kayo magkakapatid or isa lang? Dalawa kami. Okay, And then? tapos? So, yun, I think yung mga ganong experiences kasi would help you be motivated sa buhay. Correct. Dahil bata ka pa lang, nararanasan mo na yung hirap. So, alam mo na merong ibang pwedeng gawin and you'll be doing what's needed. So syempre nag-aaral ka. So anong ginawa mo after that para mas guminhawa yung buhay at makatulong ka sa family mo? Ang maganda kasi, ang naging unang-unang mentor ko, I think, pagdating sa business, actually, pati sa showbiz, is my mom. Dati kasi nagtitinda siya ng sumalamig sa tapat ng school. Sinasamahan mo, nagtitinda ka rin ng mga ganon. Umabot ako, there was a time na ako yung taga-sundo niya. Pagka ako yung may dala ng mga gamit, tapos punta siya sa pwesto. Tapos pagka susunduin ko na sa after nung pagtitinda niya, sunduin ko naman sa hapon, bitbitin ko uli yung So, nakita ko kasi sa kanya na if you want to earn money, to make money, you have to do something. You have to sell something. Kailangan sumikap. Magsumikap. Gumalaw. And hindi pwede na, na magmumukmuk ka at Waiting na lang. ito yung problema. And, correct, totoo. kailangan mong kumilos at gumalaw. What So was your yun. first move na naisip mo parang wait lang, gusto ko baguhin ang buhay namin ng nanay ko, ng kapatid ko? Ang talagang passion ko kasi sa showbiz, nag-start ako as umi-extra ako sa mga movies dati. Oo, correct. Nung time na yon, syempre tayo pagka hawak natin script, di ba? So that's the trigger point din sa akin. Ay, gusto ko yata maging scriptwriter. Okay. So hanggang sa pinag-aaralan ko kung paano yung format, kung paano ginagawa yung script, hanggang sa nakapasa ako sa batch 1 ng ABS Writer Circle kay Ricky Lee. So that's the time na formal training na yung ginagawa. Tapos noon, yun. Theater kasi, TV, tapos film, pati sa pagdidirect, ganun din yung nangyari. And going back to that inspiration kasi ng mom ko, eto nakakatuwa to. Di ba pagka nananaginip tayo sa gabi, di ba magigising ka, tapos, ano nga ba yung panaginip ko, So that time, sabi ng mami, maglagay ka ng notebook sa tabi ng bed.
para pagka nagising ka, isulat Isulat mo, correct. And baka kasi merong kwento na mabuo or Behind those dreams. behind Yes, those so- dreams. So Tapos? yun, doon nag-start din. So una, aside from pagbi-business, yun din, sa showbiz din, kahit papano, kumikita ng konti sa pagsusulat, sa pag-arte, pag-extra-extra, and then eventually, nung nakapag-direct na ako for TV and then film, yun, kahit papano rin, merong income from my passion. Pero ang main bread and butter talaga was sa business. Sa business talaga. So imagine from being stage actor to writer to being a director, etong taong 2005, meron nangyaring kakaiba sa'yo. Ano ba yung ginawa mo noong 2005? Meron kang ginawang business eh. Na ito okay. yung parang start na nag-boom. Ano yan, ito na kasi yung, dahil nga nagsusulat ako, nag-iisip ako ng ways kung paano ko ibebenta yung mga Sinulat books or mo. mga sinulat Very ko. good, correct. So that time, na-discover ko yung e-books. Yes. Meaning digital books na hindi siya papel. So ito, that was in PDF Files, format yeah. pa. So ang ginawa ko nun, binenta ko yung mga sinulat ko na play, binurn ko sa CD-ROM. Tapos naka-DVD case siya para mukhang book size pa rin. Tapos I was able to to consign it sa ilang bookstore. Ngayon, Anong laman nitong books na to? yung una puro mga stories, mga short stories. Kanino magaling mga stories na to? Ano From na yun? friends lang din? Or that on time your ako mind? muna. Yung mga ito na gawa ba yung ko mga muna. dreams na Iba yan? yung mga sinusulat mo. Nagamit mo na? Baka kasi, di ba, hindi mo alam kasi yung lahat ng mga experiences mo from the past. Merong mga pwede kang i-share naman ngayon. So more sa- on life stories and life lesson yung laman nung or una mong fiction. sinulat. May mga fiction. Ah, din. Nice. Ginamit mo yung creativity mo. Pero ito yung maganda kasi ang labor pagdating sa, I mean not labor, pero wala kasi siya masyadong gastos when it Gastos, comes to digital. So yung ROI mo dito or yung return of investment mo will be relatively Yeah, yes, higher than the yes. usual, di ba? If you're just like literally printing out stuff. Pero bagong model pa yun nung 2005. Paano mo na-discover na may gano'n? Oo Di ba? Well, ang story kasi is, nag-research ako sa internet, yun nga, alaman ko kung paano siya gawin. Pero yung pag-burn ko sa CD-ROM that time, kinonsign mo, syempre wala pang sales yun. And, madaling salita, lugi yun, yung part na yun. Nalugi yung business na yun. So walang bumalik. So ang ginawa ko, ano yung ginagawa ng mga Amerikano doon sa e-book business. So balik uli ako sa research na ang sagot pala doon ay hindi mo kailangan ilagay sa physical CD or i-duplicate mo pa and all, may cost pa. Ang digital products kasi kahit na isang copy lang, pwede mong ibenta ng Pwede mo siya paulit-ulit. i-multiply. Pwede mo ibenta ng 100 correct. 1,000 times, right? Correct, oo. Tapos walang cost ang delivery kasi downloadable. Oo, tama. So nung naintindihan ko yung Process. na yon, that's the time na ayun, sunod-sunod na. And another thing is sa internet kasi hindi lang Pilipinas yung market mo, right? Actually, So, worldwide ka na. When that Ano. happened, doon ko nakita na wow, ang laki pala ng Ang lawak, ng market. diba? May mga bansa that time na first time kong narinig na hindi ko alam na existing. Tapos may mga orders na coming from those countries. So, yun, doon na nag-start na Doon ka kumita ng malaki Tumapo. talaga. Iyan. So, etong mga binenta mong e-books, more on stories pa rin. Hindi ka pa nagbago. Meron kasi tinatawag na resell rights license. Dahil nga digital product siya. Binebenta siya with that license so you can resell the digital file. Okay. Kasi mag-iingat kayo yung pag-download lang nung iba or baka mamaya hindi license yun. So that's piracy. Oo, piracy na yun. Correct. So kung wala kasing license yung nagbebenta, tapos pwede siyang kasuhan. And lalo na pagka ikaw yung nakabili, akala mo legal yung license mo, tapos binenta mo, edi ikaw din yung mapapahamak. So itong resell rights license, for example, bibili ako ng license na yon with that product.
this time, pwede ko siyang, I can turn around and then sell it to my market. Nang paulit-ulit din. Kasi remember, it was just one file. Yes, that you can pwede just mong- download and multiply. Ito, this is my question. Ilang books ka na nabenta? E-books. Do you still count? Sobrang wala na. Kwento mo sa amin kasi count. yayamanin to eh. Gusto namin malaman para ma-inspire Sobrang kami. dami na. Sobrang dami na ba? Idea lang. Talaga, wala na akong idea kung More or less, like mga how- stories na, or more or less yung mga naibenta mo na e-books. copies or titles. copies. Sa titles kasi, thousands. Thousands, no? Thousands na. Kasi we were able to hire ano na rin, mga ghostwriters to write content for us. Tapos may mga, kasi bawat isa sa atin may kanya-kanyang expertise, right? Correct. So, bawat isa sa mga kada na nanonood, pwede niyang ituro kung ano yung alam niya. Kasi for sure, hindi lahat yon ng tao alam yung alam niya, right? So, with that expertise, they can monetize that din. So, Nice. sulat nila, ituro niya sa video, sa audio course. Paano yung ganyan. marketing mo, no? Kasi paano mo na-penetrate yon yung pagbebenta? Find lang ba yung mga talagang okay na mapagbibilhan? There's this thing called list building sa marketing. Kumbaga database building. So, ang strategy namin nun, hindi lahat ng e-books na binebenta. So, yung iba, pinapamigay namin in exchange for their email address. So, sa email address nila na sinasubmit sa form to download the free book, nasa database naman siya ngayon. So, they are allowing us then to market other products to them. Nice. So, habang lumalaki ngayon yung email list mo, whenever you have a new product, tapos i-broadcast mo sa kanila na we have this new title. So, imagine Yun kung... na lumalaki talaga yung market. Pero dito ako curious, yan na, bago tayo dumako doon sa kabila nating segment. Sa isang ebook, magkano ang kita? Kapag nakabenta ka? Okay. Kasi ang normally yung mga tutorial, yung mga courses na in ebook format, ang minimum niyan mga $10 pataas. $10 so 500 per book pesos. na yun? pesos per sale. Per sale. Per sale. Pero let's say ikaw yung expertise mo yung sineshare mo doon sa ebook. Oo. So walang cost sa writing, right? So yung pag-format naman nito, ang daming mga software na pwedeng gamitin. So pagka binenta mo siya, literal na the first sale is Income na. Income agad, Income agad. 100% ROI. Yun yung sinasabi kanina ni Amiga, na wala ka kasing gagastusin, wala kang puhunan. Ang puhunan mo ay iyong creativity. Tama. So once nakapagbenta ka na, buong-buo. Buo diba? sa'yo, may return ka Yes. na agad. And remember, hindi lang isang customer yung bibili. no? Meron ka. And then you can always publish another title or another set. Napakaganda ng So never business stop idea. writing, Oo, never stop learning, writing. never stop dreaming. Yes. Ikaw ba? Pamimili talaga. Pamimili. Ikaw ba, Ian? Meron ka bang gustong i-share na life lesson sa mga kada natin na dumadanas ngayon sa hirap ng buhay? Well, lahat naman tayo. Actually, medyo hindi ako komportable pagka yung sinasabi na yung sa pagyaman and all. Kasi iba-iba kasi yung level ng pagiging mayaman. We can be rich na kahit na walang enough money, but you have food to eat, you're with the family and all. Yes, that's So, ako sa success siguro, number one, huwag ka matakot na magkamali. Pagka kasi hindi mo sinubukan, hindi mo alam kung ano yung resulta. Actually, totoo Right? yan. Now, marami rin na nagulan na. Nadistra ka, sorry. na ano to? Marami din. The last one is, marami ng successful people. Okay? Ang maganda doon, you can always clone or copy what they did to Correct. succeed. So, ang dami mo ng pwedeng model Yeah. na gayahin mo kung ano yung ano. Yeah. For Maging example, inspirasyon, kung gusto mo no? maging binibining Pilipinas, Oh, kopyahin ko si Depende Emma. lang yan, di ba? Parang Gusto kailangan niya mo maging din bulol, talaga. kopyahin niya ako. Kailangan mo din ng motivation and kailangan mo ng why. Kailangan alam mo kung
bakit mo ginagawa yun? Bakit kailangan mong gawin yung bagay na yun? Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.